Good day everyone, I'm Janeline Ganelon and I'm Chapter 6 discussant and I'm going to discuss my topic which is skills in giving feedback. First, let's define my learning outcomes. A. Define the term feedback. B. Identify the assessor's skills in giving assessment feedback. C. Explain the providing assessment feedback to candidates. For our motivational activity, titled Arrange Me Baby. The answer is timeliness, feedback, skills, empathy, and clarity. So we have another activity titled Word Search Puzzle. Answer in word puzzle, we have assessors, adaptability, balance, test the, feedback, goals, skills, respect, active, and dialogue. We come now from our lesson proper is feedback. So feedback, the transmission of evaluative or corrective information about an action, event, or process to the original or controlling source. So sabi dito, ang feedback daw ay pagbibigay ng impormasyon kung saan sinasabi kung tama o may kailangang baguhin sa ginagawa ng isang tao. Ilayunin nitong makatulong para mapabuti pa ang gawain o result ng isang trainee. So halimbawa, sabi ng assessor, maganda ang ginawa mong paglilinis sa workstation mo. Malinis at maayos ang pagkaayos ng mga gamit, pero may napansin ang isang assessor na kulang or medyo na nakaligtaan mong magsuot ng gloves habang nag-aayos ng pagkain. Kaya sabi niya, next time siguraduhin mong kumpleto ang PPE mo para masunod ang food safety standards. So overall, malaki ang improvement pag marunong kang makinig ng feedback ng isang assessor. Giving feedback involves the ability to communicate effectively and constructively to help individuals understand their performance and facilitate improvement. So sa case na to, sabi dito, ang pagbibigay daw ng feedback ay kakayahan ng isang tao na maayos at malinaw na makipag-usap para tulungan ang iba na maintindihan kung paano nila nagawa ang isang bagay. Hindi lang basta nasasabi ng mali o tama, kundi nagbibigay din ng mga paraan kung paano sila mas gagaling. So ang layunin nito ay hindi para manisi kundi para magtulungan at mapabuti ang kanilang ginagawa. So halimbawa, kung ang isang trainee ay nagluluto pero ang kanyang gawa ay hilaw pa ang kinalabasan ng pagkain, so hindi basta sasabihin ng assessor na mali ka. Sa halip, maaaring sabihin ng isang assessor na maganda ang pagsunod mo sa recipe pero kailangan pa nating dagdagan ng ilang minuto ang pagluluto para mas siguradong luto ito sa loob. So sa susunod, pwede mong sundan ang mga tamang eternal or temperatura para mas sigurado. So dito, maayos na ipinilawanag ang kulang at nagbigay din ng paraan para mas mapabuti ang gawa ng kanyang trainee. So here are the key skills required. Number 1, clarity. Express feedback in a clear, understandable manner. Ambiguity can hinder the receiver's comprehension and subsequent action for improvement. So sabi dito sa clarity, kapag nagbigay ka daw ng isang feedback o mahalagang maging malinaw at madaling maintindihan ang iyong mensahe. So as an assessor, dapat iwasan mo ang malabo o magulong pagpapaliwanag dahil maaari itong magdulot ng kalituhan sa tagatanggap ng feedback or ng isang trainee at maaaring makaapekto ito sa kanyang kakayahang magbago o umunlad. So number 2 is specificity. So be precise about what went well and what needs improvement. So sa specificity, kapag nagbibigay ka ng isang feedback sa isang trainer, dapat mahalagang maging tiyak or particular, hindi lang basta sabihing maganda ang ginawa mo o kailangan mo pang pagbutihin. Dapat malinaw kung anong eksaktong bahagi ang maganda at alin ang kailangang ayusin para mas makatutulong ito para alam ng trainee kung ano ang dapat ituloy at ano ang dapat baguhin ng isang trainee. Sa number 3 naman, timeliness. So, deliver feedback in a timely manner. So, sa timeliness, mahalaga na ibinibigay ang feedback habang sariwa pa sa isipan ng trainee ang ginawa niya. Siyempre, kung matagal bago ibigay ang puna, maaring hindi niya maalala ng maayos ang detalye ng ginawa niya. Kaya mababawasan ang epekto ng isang
feedback. So, ang mabilis at maagap ang napagbibigay ng isang comment ay nakakatulong para agad niyang maitama o mapanatili ang tamang ginagawa. So, number 4, constructiveness. Feedback should be constructive, focusing on areas for improvement rather than personal criticism. So, sa constructivism naman, so dapat ang isang feedback ay dapat nakatuon sa kung paano pa mapapabuti ang ginawa ng isang trainee. So, hindi sa pagbatikos ng kanyang pagkatao, kundi iwasan ang mga salita na nakakasakit o magpapababa ng kanyang confidence. So, sa halip, dapat bigyan siya ng isang positive na comment kung paano siya uunlad sa kanyang trabaho, at dapat din ang layunin ng isang feedback ay magturo at hindi mangpahiya. Number 5, active listening. Pay attention to the receiver's responses and reactions. So dito sa active listening, dapat mahalaga na habang nagbibigay ka ng isang feedback sa isang trainee, na habang hindi lang ikaw ang nagsasalita, dapat makikinig ka rin sa mga sagot o reaksyon ng mga trainee. So, ang aktibong pagkikinig ay magpapakita ng paggalang at tumutulong upang mas maintindihan mo kung paano nila tinatanggap ang isang feedback. So, maaari mong gamitin ang mga sagot nila para magbigay ng karagdagang clarification o gabay sa inyong trainee. Number 6, empathy. Understand the perspective of the individual receiving feedback. So, dito naman sa empathy, so, ang kakayahan na ilagay ang sarili sa posisyon ng ibang tao at maunawaan ang kanilang nararamdaman, lalo na kapag binibigyan ka ng isang feedback ng isang assessor. So, mahalaga ito dahil mas magiging bukas ang trainee sa iyong mga comment kung ano ang nararamdaman nilang o nauunawaan mo sila at hindi mo sila binabatikos. Kapag may empathy, mas makakatulong ka sa kanilang pag-unlad. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng assessor na nauunawaan niya ang nararamdaman ng trainee, at ito ay nakakatulong para hindi magduda ang trainee sa kanyang kakayahan. 7. Balance. Offer a balanced perspective by highlighting both strengths and area needing improvement. So, dito sa balance, so pag nagbibigay ka ng isang feedback, dapat magkaroon ka ng balance and perspective kung saan binibigyan ng pagpapuri ang mga nagawang tama, pati na rin ang mga aspeto na kailangan pang pagbutihin. So, mahalaga ito dahil ang labis na focus sa mga pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagbaba ng moral, o habang ang sobrang papuri naman ay maaaring magdulot ng complacency, or layunin nito ay magbigay ng motivation at gabay para sa patuloy na pag-unlad sa isang trainee. So, sa ganitong paraan, ipinapakita ng assessor ang tamang balance ng papuri at mga pagkakataon para sa pagpapabuti. So, ito ay magbibigay sa trainee ng pagkakataon na magpatuloy sa paggawa ng magagandang bagay at sabay na magtrabaho sa mga aspeto na kailangan pa ng pag-aayos. Goal-oriented. Link feedback to specific goals or objectives. So, dito sa goal-oriented, kapag nagbibigay tayo ng isang feedback, so, as assessor, mas maganda kung i-connect na natin ito sa mga layunin or objectives ng isang trainee. So, hindi lang basta papuri o puna, kundi ipapakita natin kung paano nakakatulong o hindi ang ginawa nila sa pag-abot ng kanilang goal. So, sa ganitong paraan, mas magiging malinaw sa trainee kung ano ang dapat nilang ipagpatuloy o baguhin. So, halimbawa, maganda ang ginawa mo pag-organisa sa mga kagamitan sa kusino. So, ayon sa ating layunin na mapabilis ang food preparation time, malaking tulong ang pagiging maayos ng setup mo para makamit natin ito. Openness to dialogue. Encourage a two-way conversation. So, in this openness to dialogue, so ang pagbibigay ng feedback ay hindi dapat one-way lang. Mahalaga na bigyan din natin ng pagkakataon ang trainee na magsalita, pakinggan ang kanilang pananaw, mga tanong o paliwanag. So, sa ganitong paraan, nagiging bukas ang communication at mas mauunawaan ng parehong panig kung paano mapapabuti ang isang performance. So, halimbawa, napansin ko na naging maayos ang pagkikitungo mo sa customer ngayon. So, ano sa tingin mo ang mga
naging madali para sa'yo? Meron ka bang mga parte na feeling mo ay gusto mo bang pagputihin? So, dapat dito sa openness to dialogue ay mas marunong tayong mag-communicate sa isa't isa bilang assessor at isang trainee. Respect and sensitivity. Deliver feedback respectfully considering the emotion and feelings of the individual. So, dito sa number 10, so syempre kapag nagbibigay tayo ng feedback, mahalagang maging maingat tayo sa ating salita at paraan ng pagsasalita. Dapat nating isalang-alang ang damdamin ng trainee para hindi sila mapahiya o masaktan. So kahit may kailangang itama, dapat pa rin nating ibigay sa paraang magaan, magalang at nakakamotivate bilang isang assessor ka. Number 11, adaptability. Be adaptable to the receiver's preferences and learning styles. So dito sa 11, so sa pagbibigay ng isang feedback, hindi sapat na basta lang natin sabihin ang gusto nating iparating. So as assessor, kailangan din natin iangkop ang paraan ng pagbibigay feedback base sa kanilang ugali, personalidad at learning style ng trainee. So may iba pa na mas natututo sa diretsahang pagsabi, so habang ang iba naman ay mas na-appreciate ng dahan-dahan ang mga detalyeng pagpapaliwanag mo bilang isang trainee ay bilang isang assessor. Assessor must be well-versed in providing assessment feedback to candidates. In order to do this, he must have the following skills in giving assessment feedback. So, dito, dapat pag ikaw ay assessor, dapat kailangan mahusay sa pagbibigay ng assessment feedback dahil dito nakabase ang pag-unlad ng isang candidate. So, hindi lang sapat na basta sabihin kang kung pumasa o babagsak lang, dapat malinaw, makatotohanan at makakatulong ang feedback. Para magawa ito, kailangan niyang taglayin ang ilang mga mahalagang kasanayan tulad ng So number 1, the assessor must be good in providing clear and constructive feedback on assessment decision. So sabi dito, dapat mahalaga na iintindihan ng isang candidate kung bakit inyong naging result ng kanyang assessment. So, hindi lang basta sasabihin kung pumasa o hindi pumasa, kundi dapat ipaliwanag ng maayos ang mga dahilan. So as assessor, dapat kailangan mo yun ipaliwanag sa isang trainee. So number 2, assessor must have a good understanding of exploring any gaps in the competency. So sabi dito, hindi sapat na sabihin kulang lang ang candidate. Dapat tukuyin din kung alin ang specific na bahagi ang hindi pa niya lubusong naiintindihan o nagagawa. So, sa number 3, assessor must be good in advising candidate reassessment procedures in line with organizational policy and procedure. So, sabi dito, kung hindi pumasa ang isang candidate, dapat alam niya kung ano ang susunod na hakbang at paano siya makakabawi ng malinaw at ayon sa tamang process. Number 4, assessor must be good in recording and reporting assessment decision disputed by the candidate. So, dito naman, kung may isang candidate na hindi sang-ayon sa isang result, dapat kailangan maging maayos at tama ang pag-record ng reklamo para maging patas ang process. So as assessor, dapat kailangan mo yung maintindihan dahil ikaw yung ng candidate at ng mga trainee. So the last one is the assessor must be knowledgeable on the procedure in claiming COC or NC at test the PO or DO. So sabi dito, dapat alam ng assessor kung paano at kailang makuha ng candidate ang kanilang COC or Certificate of Competency or National Certificate at maipaliwanag ito ng may ayos. So halimbawa, sinabihan ka ng assessor ang candidate, makukuha mo ang iyong NC sa TESDA Provincial Office sa loob ng 7 hanggang 10 working days. So syempre, aalamin mo kung ano ba ang requirements dun, kung ano ba dadalhin mo, valid ID or clean stub para makuha mo ang isang certificate or ng COC or NC mo. That's all. Thank you.